Isang mapagpalang araw po ng Martes, March 10, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago natin simulan, please don't forget to like and subscribe and din pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po natin, lumalapit ang LPA o low pressure area sa ating bansa pero hindi naman ito nakikita na magla-landfall direkta sa Eastern Visayas at dito sa may silangan po ng Mindanao. Sa huli pong pagkatala natin mga kaibigan ko, ang low pressure area po ay namataan na may distansya o layong 1,405 kilometers east of Eastern Visayas. Bagamat sa ngayon, ito ay nasa bantana ng pagiging low chance para maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Pag tropical depression, mahinang bagyo yun Pag mahinang bagyo, merong lakas ng hangin lang ng 39 to 62 kilometers per hour at yung pinakamax niya hanggang signal number 1 lamang. So hindi naman ito banta sa magiging malakas na bagyo. Kung may nakikita kayong update na sinasabi, nako matinding bagyo, malakas na bagyo, hindi po yun totoo. So ulitin ko, bukod dito sa low pressure area na yan, meron din tayong iba't ibang weather system. Meron tayong northeast monsoon at meron tayong mga localized thunderstorms. Ngayon po, alamin natin yung mga lugar na apektado sa forecast weather condition, yung mga lugar na apektado na ng trap or extension po ng hangin nitong low pressure area. So ito po, sa area po ng Visayas, Eastern Visayas po ito, sa Mindanao, Masbate, kasama po ang Palawan, umiikot na kasi yung sirkulasyon ng hangin ng low pressure area. Asahan po natin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa trap ng low pressure area. Pag sinabi natin trap ng LPA, hindi yan yung pinakamata ng LPA. Yan yung pinakahangin na nakapalibot sa kanya, yung tinatawag din natin na spiral clouds. So mas maganda na klaro sa atin at mas malinaw sa atin kung ano yung trap po ng low pressure area. So yung mga lugar na binanggit ko sa Eastern Visayas, Mindanao, Masbate at Palawan, may possible na impact ang LPA, pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Kapag ka nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras, so maging alerto. Sa Cagayan Valley naman, sa may Cordillera Administrative Region, kasama ang Aurora, Quezon, the rest ng Bicol Region, ay makakaranas ng huling bugso ng amihan o northeast monsoon. So mataas ang tsansa ng cloudy skies with light rains, lalo na bandang hapon at sa gabi. Pero take note, kasama rin dyan ang mga malalakas na bugso po ng hangin. Kasi pag bugso po o huling bugso ng amihan, may mga malalakas talaga na hangin na kasama yan. So maging alerto at maging handa tayo. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, asahan po natin ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Kung napapansin nyo ngayon, medyo malamig-lamig na ulit ang panahon. Dahil po yun sa huling bugso ng amihan o northeast monsoon. Actually, enjoy na natin dahil by next week ay mawawala ng epekto ng amihan and totally mararamdaman na natin na medyo malinsangan at mainit na hangin, which is ito nga pong easterlies. So hindi pa naman babalik o hindi naman agad-agad magkakaroon ng habagat. Matagal pa naman yon. So magiging fair ang weather natin. Hindi pasok sa tag-init, hindi rin pasok na sa tag-ulan o La Nina, wala na po tayo doon. Nasa gitna pa lang din tayo. So, syempre, painit ng painit yan habang lumilipas po ang mga linggo. At uulitin ko, mga kaibigan, yung mga localized thunderstorm doon sa mga lugar na hindi ko nabanggit, especially sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, mataas ang tsansa ng epekto nito o bugso nito pagdating sa hapon po at sa bandang gabi. So, mag-ingat na lamang tayo sa biglaang mga pag-uulan. At ang mga localized thunderstorms minsan nagiging severe o severe thunderstorms. Yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, mag-ingat po tayong lahat. Magandang araw po ng Martes sa inyong lahat.